Kabanata 1451 Ang pagbubukas ng Star Moon Pills. Ang Star Moon Pill. Hindi ito isang ordinaryong elixir. Isa itong napakakomplikadong formula na binubuo ng mga sangkap na inaayos sa espesyal na pagkakasunod-sunod. Bawat hakbang ay may katumbas na bituin. At sa huli, isang buwan ang kailangang mabuo upang makumplito ang buong proseso. Isang kakaibang estruktura ng alchemy na tila konektado sa kalangitan mismo. Ngunit ang kapalit nito ay napakalaking panganib. Isang maliit na pagkakamali lamang. At ang lahat ng naunang hakbang ay mawawasak. Kaya kahit mga 6-star o 7-star elixir grandmaster, hindi garantisadong magtatagumpay. Ito ay pagsubok ng swerte, karanasan, pasensya, at kontrol sa espiritual na enerhiya. Isang elixir na may mataas na presyo. Ngunit halos walang tunay na merkado dahil sa sobrang hirap nitong gawin. Tahimik na tumingin si Lu Zemo kay Zephyr. Sige, magsimula na tayo. Itinuro niya ang isang bundok ng mga sangkap na panggamot. Ikaw ang bahala sa pag-aayos ng mga ito. Samantalang ako, ang bahala sa mas mababang antas ng pagpipino. Bahagyang tumanggo si Zephyr. Sige. Hindi siya tumanggi. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, lalong lumilinaw ang lahat. Hindi ito simpleng demonstrasyon. Isa itong pagsubok. Isang paraan upang sukatin kung siya ba ay karapat-dapat makaalam ng mas malalim na lihim ng Alchemist Alliance. Sa kabilang panig, tahimik na nag-uusap sina Liu Bai at Lu Zemo. Kahit nahula lamang ang kanyang 6-star level. Sabi ni Liu Bai na seryoso ang mukha. Isang Red Soul Flame Elixir sa ganoong edad ay hindi biro. Ngunit ang Star Moon Pill ay ibang usapan. Bahagyang umiling si Lu Zemo. Hindi ito tungkol sa gusto ko. Kondisyon ito ng sitwasyon. Kung hindi natin ito gagawin, maaaring tuluyang hindi na natin mapigilan ang paglala ng problema. Natigilan si Liu Bai. Ibig mong sabihin, aabot tayo sa puntong kailangang tawagin ang Supreme Elixir King. Biglang bumigat ang hangin. Isang pangalan na hindi dapat basta binabanggit. Isang nilalang na matagal nang hindi nagpapakita. Tahimik si Lu Zemo. Ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na sagot. Sa sandaling iyon, biglang nanlaki ang mga mata ni Liu Bai. Hindi. Hindi pa tayo dapat umabot doon. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinabi, isang pagbabago ang nangyari sa kabilang dulo ng silid. Napalingon sila pareho. At doon, nakikita nila si Zephyr. Nakatayo sa harap ng napakalaking bundok ng mga sangkap. Tahimik. Walang galaw ang kanyang mga kamay. Ngunit ang mga sangkap ay nagsimulang gumalaw ng kusa. Sa una, banayad lamang. Parang hinihila ng iisang daloy ng hangin. Ngunit sa loob lamang ng ilang hininga. Boom! Sumabog ang galaw ng lahat ng sangkap. Parang isang bagyong espiritual ang bumalot sa buong lugar. Ang mga halamang gamot, mineral, at kristal ay nagsimulang maghalo, maghiwalay, at muling magsanib. Walang kaayusan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang kakaibang ritmo. Isang kontrol na hindi maintindihan ng karaniwang albularyo. Nanigas si Lu Zemo. Nanlaki ang mga mata ni Liu Bai. Dahil sa kanilang harapan, hindi lang simpleng pag-aayos ang ginagawa ni Zephyr, kundi isang bagay na higit pa roon. Isang anyo ng kontrol sa alchemy, na tila lumalampas sa kanilang kaalaman. At sa sandaling iyon, isang tanong ang biglang sumiklab sa kanilang isipan. Ito ba talaga ang antas ng isang 6-star elixir grandmaster? Oh! May itinatago pa bang mas nakakatakot si Zephyr kaysa sa kanilang inaakala? At kung ito pa lamang ang simula ng pagsubok, sino ang tunay na sinusubok ngayon? Kabanata 1452 Ang kontrol na lumampas sa alam ng lahat. Nakatayo si Zephyr ng buong kalmado. Walang bakas ng kaba. Walang kahit anong pag-aalinlangan. Parang hindi siya nasa gitna ng isang pagsubok na kayang magpabagsak ng mga elixir grandmaster. Ngunit sa kabilang panig, hindi na mapigil ang galit ni Lu Zemo. Kalokohan. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong medical hall. Liu Bai, ito ba ang tinatawag mong henyo? Paano niya kayang ayusin ang mga sangkap na ito sa ganitong paraan? Imposible ito kahit para sa isang tunay na grandmaster. Halos sumabog ang kanyang emosyon. Ngunit sa tabi niya,
Mapait na ngumiti si Liu Bai. Dahil kahit siya, hindi rin inaasahan ang ganitong eksena. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang tama si Lu Zemo sa isang bagay. Ang paggalaw ng mga sangkap sa una. Mukhang kaguluhan. Walang kaayusan. Parang sinadyang guluhin lamang ang lahat. Isang maling hakbang. At tuluyang mawawasak ang buong proseso. Ngunit bago pa tuluyang hamupa ang pagdududa, bahagyang gumalaw ang daliri ni Zephyr. Isang simpleng galaw lamang. At pagkatapos, break. Isang mahinang boses. Ngunit sa sandaling iyon, parang tumigil ang buong mundo. Boom! Ang lahat ng sangkap na panggamot biglang huminto. At kasunod nito, sumabog ang mga ito sa isang perpektong pagkakahati. Libo-libo. 10,000 sangkap. Sa isang iglap, ay maayos na nahati ayon sa eksaktong proporsyon. Nanlaki ang mga mata ni Lu Zemo. Paano posible ito? Hindi siya nag-atubiling lumapit. Isa-isa niyang sinuri ang mga sangkap. 1, 2, 5, 15. At habang tumatagal, lalong bumibigat ang kanyang paghinga. Hanggang sa tuluyan siyang natigilan. Dahan-daang tumingin siya kay Zephyr. Parang nakatingin sa isang halimaw na hindi dapat umiiral. Tama lahat. Wala kahit isang mali. Biglang nanlamig ang buong silid. Kahit si Liu Bai, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Libo-libong sangkap. Perpektong pagkakahati. Walang error. Walang paglihis. Isang bagay na kahit mga veteranong Elixir Grandmaster ay nangangailangan ng maraming oras at tulong ng kagamitan. Ngunit si Zephyr, ginawa ito sa isang iglap lamang. Hindi pinansin ni Zephyr ang kanilang reaksyon. Tahimik siyang nagpatuloy. Sunod-sunod niyang pinino ang elixir. Isa-isa. Hakbang-hakbang. Hanggang sa unti-unting mabuo ang isang perpektong daloy ng espiritual na enerhiya sa buong medical hall. Lumipas ang kalahating araw. At sa huling sandali, tapos na. Ganap na napino ang Star Moon Pill. Tahimik ang paligid. Walang ni isang boses. Dahil ngayon, wala nang natitirang duda sa kanilang isipan. Hindi lamang siya isang 6-star Elixir Grandmaster. Ang kanyang kontrol sa espiritual na enerhiya ay lampas pa sa 7-star. Maaaring umabot pa sa 9-star na antas. Tahimik na bumulong si Lu Zemo, hindi maalis ang pagkabigla sa kanyang mukha. Liu Bai, mukhang nakahanap ka ng tunay na kayamanan. At sa sandaling iyon, isang bagong tanong ang bumalot sa kanilang isipan. Kung ganito kalakas si Zephyr, ano pa ang tunay niyang itinatago? At hanggang saan ba talaga ang kaya niyang abutin? Kabanata 1453 ang misyong nagbubukas ng bagong sikreto. Mukhang ganoon nga. Hindi napigilan ni Liu Bai ang mapangiti ng may halong tuwa. Mula sa mga reaksyon ng lahat, alam niyang pumasa si Zephyr sa pagsubok. Tahimik na tumingin si Zephyr sa kanilang dalawa. At pagkatapos, bahagyang nagsalita siya. Mukhang oras na para ipakita ninyo ang tunay na intensyon ninyo. Sandaling nanigas sina Liu Bai at Lu Zemo. Nagkatinginan sila. Isang uri ng katahimikan ang bumalot sa silid. Ahem. Ubo ni Lu Zemo, pilit pinapakalma ang sarili. Mukhang nalampasan na nga ni Brother Khan ang pagsusulit. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may bakas ng bigat na hindi niya maitago. Pagkatapos, nagpatuloy siya. Ang totoo, may isang sitwasyon sa loob ng Alchemist Alliance. Isang 9-star Elixir Grandmaster ang nakaranas ng matinding reaksyon habang nagsasanay. Kaya kailangan naming pinuhin ang isang elixir, ang 9-star Soul Gathering Pill. Sa sandaling marinig ito, bahagyang tumaas ang kilay ni Zephyr. 9-star Soul Gathering Pill. Isang elixir na nasa pinakamataas na antas ng alchemy. Isang bagay na kayang gamutin ang pinsala sa kaluluwa at espiritual na pundasyon. Ngunit sa parehong oras, isa rin itong elixir na halos imposible nang gawin. Kahit isang 9-star Elixir Grandmaster ay mangangailangan ng maraming tulong at perpektong kondisyon upang magtagumpay. Tahimik na nagsalita si Zephyr. May 4 na 9-star Elixir Grandmaster kayo sa Alchemist Alliance. At mayroon pang Elixir King. Bakit kailangan pa ninyo ng tulong mula sa labas? Bahagyang napangiti si Lu Zemo, ngiting mapait. Tama ka. Ngunit ang Elixir King
matagal nang hindi nagpapakita. At 2 sa 3 natitirang 9-star Grandmaster ay nasa malalayong domain. Ang oras ay hindi na naghihintay. Biglang bumigat ang atmosfera. Ang ibig sabihin nito, ang kondisyon ay kritikal. At ang Alchemist Alliance ay napipilitang humingi ng tulong sa isang tagalabas. Isang tagalabas na katulad ni Zephyr. Tahimik si Liu Bai. Ngunit sa kanyang mga mata, may halong pag-asa at pag-aalala. Kuya Kan, hindi ito simpleng pabor. Tulungan mo kami. Sa sandaling iyon, napansin ni Zephyr ang isang bagay. Hindi lang ito simpleng imbitasyon. Hindi lang ito simpleng misyon. Ito ay isang pagsubok na may kasamang panganib na nakatali sa mismong puso ng Alchemist Alliance. Ngunit higit sa lahat, isang bagay ang tumatakbo sa isip niya. Sa kanyang nakaraang buhay, isa sa 4 na 9-star Elixir Grandmaster ng Alchemist Alliance. Maaaring ang kanyang dating senior apprentice brother. Kung totoo iyon, ang pagpasok niya rito ay hindi aksidente. Ito ay tadhana. Makalipas ang 2 araw, dumating ang grupo sa isang sinaunang lungsod sa loob ng Muan Domain. Ang lupain ay magulo, mapanganib. Ng mga taong walang awang pumapatay at nag-aagawan ng kapangyarihan. Sa loob lamang ng ilang araw, mahigit 10 beses silang tinangkang tambangan. Ngunit sa tuwing binabanggit ang pangalan ng Alchemist Alliance, ang mga kalaban ay agad na naglalaho. Parang hindi sila kailanman umiral. Habang patuloy ang paglalakbay, mas lalong lumilinaw kay Zephyr ang isang bagay. Ang Alchemist Alliance, hindi lamang simpleng organisasyon ng alchemy. Ito ay isang kapangyarihang kinatatakutan ng buong mundo. At ang misyon na kanyang tinanggap, ay maaaring magbukas ng mas malalim pang lihim kaysa sa inaakala niya. Sino ang 9-star Elixir Grandmaster na nasa bingit ng kamatayan? At bakit tila konektado ito sa nakaraan ni Zephyr?